Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ating matutunghayan ang ikatlong episode ng Kwentong Kristiyano, Tunay na Buhay, Tunay na Pananampalataya. Para sa edisyon na to, tayo ay makakapanayam ng lolo't lola dahil sa buwan na ito ay ang National Grandparents Day. Ang ating kukumustahin ngayon ay isa sa kilala bilang napaka-generous at faithful na mga asawang Kristiyano sa ating simbahan na sina Soldier Zenaida at Marlon Fertich. Maririnig natin ang kwento kung paano sila ginabayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Magandang araw po Nanay Zenaida, Tatay Marlon. Welcome po sa ating ikatlong episode ng Kwentong Kristiyano, Tunay na Buhay, Tunay na Pananampalataya. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming imbitasyon para sa episode na ito. Maaari niyo pong ipakilala ang inyong sarili? Ako si Mrs. Zenaida Portich. Ako naman po si Marlon Portich. Isang pagpalang araw sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli maraming salamat po sa pag-unlak sa aming imbitasyon. At ngayon naman po bilang celebration po ng ating National Grandparents Day, bilang isa't lolo't lola, maraming salamat po. At ngayon po ay maaari nyo pong ibahagi sa amin ang inyong buhay bilang lolo't lola. Pero bago po yan, sisimulan ko po, paano po ba kayo napunta sa Salvation Army? Una, ako, bago mother ko, ako muna ang naging salvation. Naging CCF ako. Pagkatapos noon, kailangan sa CCF, pumasok ka lagi sa simbahan. At tunay na doon ko talaga nakilala ang Panginoon. Dati kami talaga Katoliko. Pero nung kami ay pumasok bilang salvation at ako ay naging junior soldier, doon kami nag-aral talaga kung paano mo isa sa buhay ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. At tunay na nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat talagang pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, aalisin mo na ang dati mong gawa. Talagang sa Panginoon ka, kaya maganda ang naging bunga. Kasi nadala ko mother ko. Pagkatapos ng mother ko, nadala niya asawa ko. Tapos lahat namin magkakapatid, naging junior soldier. At hanggang ngayon po, kayo po ay mga sundalo na po. Sa inyong nasabi niyo po na kayo po ang naunang naging sundalo or junior soldier po, paano po kayo nagkakilala ni Tatay Marlon? Magkaklase kami. Siya ang president, ako ang vice. Kaya lagi kami magkadikit niyan. Kaya talagang bawat gagawin sa eskwela, kailangan kami ang manguna. Kaya naging malapit kami sa isa. Nung una grade 6 kaklase ko siya. Pagkatapos, nung 4th year, yun, nagbalik kami. Kaya kami nagpatuloy magkakilala. Paano niyo po nadala si Tatay Marlon sa Salvation Army? Si mother ko. Oo, totoo yun. Nung mag-asawa na kami, yung biyanang si Nanay Puling, siyang naglapit sa akin. Doon ako nakakilala talaga sa Panginoon. So hanggang ngayon, magmula sa mga anak namin, pati sa kaapuan, nasa Salvation Army. Tunay nga po na nakikita po namin kung paano niyo po nadala ang buong pamilya niyo po sa Salvation Army. Pero natatandaan niyo po ba, Nanay, kung anong taon po ninyo tinanggap ang Panginoon? Taong 1972, tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko. 1972. Sa pamamagitan ni Mrs. Mersa. Talagang siya ang naging daan para makakilala kami sa Panginoon. Ngayon naman po, dahil ngayon ay National Grandparents Day, sa mga apo nyo po, paano nyo po naipasa or paano nyo po ini-encourage yung mga apo nyo po na magsimba or pumunta po sa mga gawain sa ating simbahan? Ako, unang-unang ginagawa ko niyan. Pag sa umaga, siyempre may grouping tayo sa ano. Lahat sila tinetext ko. Sabi ko sa kanila, para sa lahat ng anak ko at sa lahat ng apo ko, makita-kita tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kaya lang minsan nakakalungkot kasi
Minsan hindi sila nakaka-attend talaga. Pero lahat ng apo ko talaga, mababait talaga sila. Meron po ba kayong kaugalian or tradisyon sa inyong pamilya para kung paano po kayo pumupunta sa simbahan? Madalas pag Sabado, walang pasok ang mga apo ko. Nandito sa bayon, may get together kami. At same time, pag gabi na, yung para bukas pananambahan na itatalakay na namin sa mga bata. At dahil po dyan, ano pong legacy na gusto nyo pong ipasa sa kanila at sa mga susunod pa pong henerasyon? At ang pamilya nyo po ay napakalaking pamilya po at napakarami nyo pong apo. Ano po yung legacy na gusto nyo pong ipasa para sa kanila? Ako, alam mo kung bata pa sila, kailangan makita ka na talaga na matuwid ang iyong landasin. Kasi pag talagang, pinakikita talaga namin sa apo namin kung paano kami magmahal sa kanila at kung paano ilapit sila sa Panginoon. Kasi matanda na kami. Siyempre kailangan sila ang papalit. Yun ang nais namin mag-asawa. Kaya sabi ko nga sa kanya, ang kailangan talaga family natin, pati mga anak ko. Opo. Kailangan sila ang pumalit sa amin kung kami man ay mawawala. At tunay nga po nakakatuwa dahil kapag nagsisimba nga po kayong buong pamilya, halos masasabi po nating nasasakop nyo na po ang likuran ng simbahan dahil kung matanong ko nga, ilan po ba lahat ng inyong apo at pati po anak ninyo? Ngayon, 3 na lang ang anak ko. Tapos 12 ang apo ko, 3 ang apo sa tuhod. So, napakarami niyo po talaga, no? Parang kaya po pag tuwing anniversary, nakakatuwa rin po kayong tignan dahil hindi lamang po kayong dalawa ang bumibili ng t-shirt ng ating anniversary, kundi lahat po ng buong pamilya nyo. Kayo naman po, matanong ko lamang po, dahil po sa napakalaking pamilya, ano po ba yung ikinabubuhay po ninyo para din po ma-provide nyo po ang pangangailangan po ng inyong pamilya? Ang kabuhayan namin, umiikot sa pagtitinda. Meron kaming pwesto sa palengke at the same time dito sa bahay. At ako naman, sa kasalukuyan, naglilingkod bilang kawani ng MMDA. Ang pamilya namin, una sa lahat, ang Panginoon. Kaya yung sinasabi niyong legacy, nagsimula sa aking biyanan, tuloy-tuloy yun hanggang sa aking kaapuan. Yung pagtulong sa kapwa, hindi ko nialis sa kanila yun. Lagi kong sinasabi, kung kinakailangan tulungan, tumulong. Opo. Tulungan ang nangangailangan hanggat meron tumulong. Kaya po sa simbahan, ang pamilya nyo po ang isa sa kilala na generous at faithful sa pagbibigay sa Panginoon. Maraming salamat po. At dahil po dyan, ngayon po, ang inyong negosyo po ba ay naipasa nyo na rin po ba sa inyong mga anak or apo? Katulong nyo na po ba sila sa pagmamanage ng inyong negosyo? Oo, si Melanie, kung kami man ay hihinto na, kay Lani na talaga yun. Pero alam mo si Lani, pusong matulungin din yan. Kung ano ang problema ng mga kapatid niya, siya talaga ang gumagawa ng paraan. Kaya sinasali namin, kung halimbawa man kami himinto na, talagang kailanin na yung tindahan. Nakakalungkot din dahil nawala yung isa naming anak. Siya ang number 1 katulong doon. Kasama ni Lani, si Maricel. Talagang ganun ang buhay. Opo. Maari ko po bang malaman kung ano po yung isang matinding pagsubok po na naranasan ng inyong pamilya at ito po inyong napagtagumpayan? 2 yung matinding pagsubok na dumating sa amin. Alam ko na hindi lingid sa inyo yun. Una, nang masagasaan yung anak ko, si Abdul, bunso ko. 2.5 months kami sa ospital. Halos lahat ng floor binabaan namin kasi kapos na kami talaga sa pambayad. At talagang
tanging pananampalataya sa Panginoon ang naglakas loob sa amin. Sabi nga niyan si Maricel, Nanay, ang lakas mo talaga sa Panginoon. Kasi pag halimbawang ooperahan siya, natutugunan namin ng ang pangangailangan. At maraming nagbibigay talaga. Hindi mo akalain kung saan nanggagaling ang pera na mag-iitsa sa kwarto, no name. Talagang walang pangalan. At alam ko ang Panginoon ang gumagawa ng kapamaraanan kung paano namin matugunan. Andiyan paalisin na kami. Paano kaming aalis? Yung anak ko hindi man kumikilos. Halos lahat ng katawan may nakasaksak. 2 granada, tapos sa tuhod, tapos ito. At ng time na siya ay lalagyan ng tubo, yun ang kinatatakot namin. Andyan na nagtatalo na talaga ako dun sa floor. Subalit, nakayanan ng anak ko. Ang lakas ng faith niya. At alam ko na ang Panginoon ang gumawa ng pamamaraan kung paano kami sumampalataya sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, ng time na anumang pagsubok ang tumating sa amin, andyan siya nakalalay. Andyan ang pagmamahal niya. Andyan ang lahat ng pangangailangan ibibigay niya. Sabi nga ng Panginoon, Nak, hindi kita iiwan ni pababayaan, sapagkat tanging ang Diyos lang talaga ang pinanghawakan namin noong time na yun. At ito ang pinakahuli, itong si Maricel. Talagang parang masisira ang ulo namin. Talagang di ko alam ang gagawin ko. Ang sakit mawalan ng anak. Sabi ko nga ganun. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa amin, subalit alam ko, pag may nawala, may papalit na mas maganda. At yun ang plano ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat kung hindi kami naging salvation, hindi namin alam paano namin yung mga problema na yung mga pagsubok na yan. Sapagkat sabi nga ng Panginoon na kung ikaw ay magpapakumbaba, at kung ikaw ay lalapit sa akin, andyan ang kamay ko sa iyo. At tunay na nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat maraming kapatiran, maraming pastor, maraming ginamit ang Panginoon kung paano natugunan at nasolve namin ang mga pagsubok sa buhay. At yun ay ang isang naging kalakasan sa buhay namin mag-asawa, ang maging matatag kami sa buhay at ang magkaroon kami ng kapayapaan. Kasi kung magwawala na kami kasi nawalan ako ng anak. Sabi ko nga, ko siya, kumbaga kanang kamay ko siya sa pwesto. Tapos bigla nga siyang nawala. Tunay na dapat natin tanggapin kasi hanggang dun lang ang hiram na buhay niya na binigay ng Panginoon. Kaya salamat at nakakilala kami sa Panginoon at tunay na nalaman namin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay namin. Maraming salamat po. Talagang mabuti ang Panginoon. Hindi lang sa mga anak namin. Sa amin. Alam nyo, maayos nyo kaming tignan. Hindi nyo lang alam. Bumagsak din kami. Mula sa taas pababa. Halos ang bangko nag-close account talagang mission. Wala. As in zero talaga. Kinapala na lang namin ang mukha namin sa utang para makaahon lang. Pero napakasarap talaga nung umaahon ka ng may Diyos sa buhay. Amen. Kasi dun ka tumatatag. Merong sandali na halos mag-away kami dahil lang sa utang. Pero pag may Diyos sa bahay mo, kahit na anong problema, naibsan din yun. Ako nga, minsan naiiyak ako. Gusto kong magicin na lang sa isang iglap lang, ma-resolve ka agad yung problema. Pero hindi agad yun. Dapat lalapit din tayo sa Diyos para gumawa ng problema natin. Amen. At pinatutuhanan ko yan. Dahil bumalik uli yung gana namin kahit papano. Nakaraos kami.
Maraming salamat po. Tunay nga ang Diyos ang naging sandalan ninyo sa panahon po na nagkakaroon po kayo ng problema. Dahil po dyan, sa mga apo nyo naman po, ano po yung mga nagiging bonding nyo po ng inyong mga apo? Since napakarami nyo nga, nasabi nyo nga po na meron po kayong 12 apo at meron po kayong 3 apo sa tuod. So ngayon po, ano po yung nagiging bonding nyo po bilang maglolo at maglola? Sa amin para kami magkakapatid. Kasi ang anak namin, hindi na namin kasama pag kami umaalis. Ang kasama namin mga apo namin. Kung tatanungin yung isa-isa mga apo namin, sasabihin yan, sila nanay, tatay, pantay-pantay kung magbigay. Walang nakakahigit, walang kulang. At ang kinatutuwa ko, pag pinadalang ko sila, halimbawa nagpadala ako ng pera sa kanila, lahat sila. Makikita mo sa cellphone, Nanay, maraming salamat. Di ba nakakataba ng puso yun? Opo. Talagang nakakaligaya sa amin at tunay na, sabi nga nila, yan si Nas. Talagang yan ang kabanding niya talaga. Matanong ko lang po, dahil nga po napakarami nyo apo, meron po ba kayong paboritong apo na masasabi? Ako, halos lahat paborito namin. Ayan, wala pong Wala. nakakalamang sa kanila. Wala naman po silang selosan na ikaw ang paborito o Ay, wala sa kanila yun. pantay-pantay po ang pagmamahal nyo sa inyong apo. Alam lahat ng apo namin ang pagkatao namin mag-asawa, kung paano kami magmahal sa kanila, at kung paano namin sila pinapangaralan. Minsan nga, dahil malalaki na eh, Opo. sabi ko nga sa kanila, Nak, may boyfriend ka na? Sabi kong ganun. Minsan, sabi niya, meron na, Nay. Pakilala mo naman sa amin dalawa ni tatay. Ganun kami. Pag nag-usap kami, Open po. open kami talaga sa isa't isa. Wala silang nililihim sa amin. Saka dadalhin nila rito pag mamanuhin sa amin. Opo. So sa 12 pong apo ninyo, ilan po doon yung masasabi po ninyo na talaga pong lahat po ba sila ay kasama nyo din po ba sa inyong negosyo? Ay, wala akong kasamang apo. Ay, meron yung anak ni Maricel. Yun lang, isa lang siya. Si Cyrus. Sa kanya nyo po na pa... Kasi wala namang hanap buhay na iniwan si Maricel. Talagang kami na rin. Kaya siya ang katulong ko sa Divisoria. Sa Divisoria. Dahil po dyan, sa ano po yung maari nyo pong lagi pong yung sinasabi sa inyong mga apo bilang ngayon nga po sa henerasyon natin is mahirap na po, lalo na po ang mga apo nyo po ay nasa Gen Z po. Ano po yung mga bagay na maari nyo po sa kanilang ituro bilang Kristiyano po? Tinuturo ko sa kanila, unang-una, ang makakilala sila sa Panginoon. Tapos, kasi, iyan si Nas, pag may nakitang pulubi sa labas, yung baon niya, ibibigay niya. Kaya nga, para bang kung ano ang gawa mo, yun din ang gagawin ng apo mo o anak mo. Nakikita po sa inyo ng mga apo nyo kung gaano po kayo ka-generous. At saka napapasalamat ako sa aking asawa kasi hindi siya nagiging hadlang sa pagbibigay ko sa ating simbahan. Amen. Hindi siya, di ba may iba na kailangan natin yan. Kasi mula nung ako ay mag-aral ng faith plan giving, natutunan ko kung paano i-divide. At pag hindi ako nagbigay, siguro alam niyo naman, pag hindi ako nagbigay ngayong linggo na to, dodoblehin ko sa susunod. Kasi kailangan talaga matuto tayo. Kasi ang katuruan ng Panginoon ang ating ng kailangan. Hindi yung katuruan ng sarili natin. Ang Diyos ang kailangan natin sa ating buhay. Amen. Ang Diyos ang nagpapatatag sa atin. Ang Diyos ang nagmamahal sa atin. At ang Diyos ang pag-asa natin sa ating buhay. Hallelujah. Yes, naniniwala ako dyan kasi pag nagbibigay ka, bumabalik din sa iyo eh. Siksik, liglig at umaapaw. Yes. Bumabalik po sa atin. Kaya yung mga apo namin, tinuturo namin yung pagbibigay. Ayaw ko na maramot sa pamilya ko eh. Meron po ba kayong nais ipayo sa mga tulad nyo pong mga lolo at lola nga sa ating mga viewers po? Meron po ba kayong gustong ipayo? Ikaw.
Sa atin, sa inyo po lahat, sa atin po lahat, gusto kong malaman ninyo lahat na ang pagmamahal, ang number one para mabuklod ang pamilya. Kinakailangan nasa sentro na natin ng Panginoon. Pagka ganun ang mangyayari, natitiyak ko sa inyo, buong pamilya, magkaroon man ng problema, madaling maresolba. Una sa lahat ang Diyos. Thank you. Para sa lolo at lola, una sa lahat, ang maipapayo ko lang, matuto tayong magmahal una sa Panginoon. Mahalin natin ang ating pamilya mula sa anak hanggang sa kapu-apuhan. At alam ko na dapat talaga na gawin natin kung anong katuruan talaga ng Lord sa buhay natin. Alam naman natin yan. Kaya sa mga lolo at lola, ang apo natin, ang pag-asa natin sa ating buhay at ang Lord ang kumilos sa amin. Amen. Maraming salamat po. Pwede nyo rin po ba ibahagi ko ano po ba yung mga paborito nyo pong awitin, Kristiyanong awitin? Meron po ba kayong sample po ba dyan ng inyong paboritong awit? Marami rin kaming nais awitin. Yung sinasabing paborito. Awitin mo raw. Pwede po ba akong makahingi ng konting sample po dyan? Or ano po yung awit ng pamilya po ninyo na inaawit nyo po? Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Ngayon naman po, life verse nyo po. Ano po yung life verse na nagpapatatag din po sa inyo? Gusto ko lang ang verse na nagawa ko para sa lolo at lolo. Hindi na to para sa amin, para sa lolo at lola. Ito ay matatagpuan sa Isaiah 46:4. Kahit sa inyong katandaan at may uban ay ako nga ang siya. Ako ang lumikha sa inyo at ako rin ang mag-aalaga sa inyo. Ako ang magdadala at magliligtas sa inyo. Amen. Ayan po, kaya muli, maraming salamat po sa pagtugon at pagbabahagi po ng inyong kwento sa ating episode po ng Kwentong Kristiyano, tunay na buhay, tunay na pananampalataya. Tunay nga po ako din po, maaari ko rin po ibahagi, ako po ay laki sa lolo't lola, kaya po sobra po akong na-inspired po sa buhay din po ninyo bilang lolo't lola dahil po napakahirap nga po na sa dami po ng inyong apo, ito po ay inyong nagagabayan at nadadala po sa ating simbahan at napakilala niyo po ang Panginoon sa kanila. Kaya maraming salamat po sa buhay po ninyo, Nanay Zenaida at Tatay Fertich. Nawa, marami pa pong lolo at lola ang maging katulad niyo po na ang kasama niyo po ang inyong mga anak at apo sa pananampalataya. Kaya muli, maraming salamat po.
Isang napakagandang kwento ang ating napakinggan ngayon sa ating kwentong Kristiyano. Tunay na buhay, tunay na pananampalataya. Tunay nga sa henerasyon ngayon, hindi madali maging lolo't lola. Ngunit sa tulong ng Panginoon at inuna nila ang Panginoon, ito'y kanilang napagtagumpayan. Isa din sa nagpapatunay na ibang klase, magmahal ang ating mga lola't lola. At dahil dyan, dito po nagtatapos ang 3 episode ng Kwentong Kristiyano. Tunay na buhay, tunay na pananampalataya. Tayo po ay magkita-kitang muli sa susunod na edisyon ng Kwentong Kristiyano. Tunay na buhay, tunay na pananampalataya. God bless everyone.